Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga usaping politika sa ating bansa. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa ating mumunting channel. And once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines, and may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of Kampo ng Kadiliman and their minions. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. No, doon po sa 28 minutes na podcast nila ni Anthony Taberna, the first podcast no ng ating Pangulo, nandiyan po yan sa kanyang YouTube channel na Bongbong Marcos. Hindi po magka-copyright ang Pangulo. Salamat naman po at hindi pinunta kay Taberna. O di kaya nandyan sa kanyang FB page na Bongbong Marcos. No? Maraming salamat po Pangulo at marami po tayong natutunan doon sa podcast na yan. At nandyan nga po yung isang katanungan ni Anthony Taberna sa Pangulo. Okay? At ganun din po, ang Department of Justice ay naghahanda na para iuwi si Harry Roque. Okay? So, unahin natin yung sa Department of Justice. Dito po sa artikulo ng GMA News, no, latest po ito, sabi dito, DOJ preparing documents for Interpol Red Notice request versus Harry Roque. Ayon, eto na. Kasi may warrant of arrest na, nagre-request na rin po ang DOJ sa Bureau of Immigration para po sa hold departure request nitong mga kasangkot o kasamahan ni Harry Roque. Mga 49 po sila dyan. Nandyan po si Cassandra Ong, si Taberna, hindi po si Taberna, sorry yung si Baterna po, sorry naman po hindi po Taberna, sorry, wala tayong sinasabing ganun na wala tayong implications, no? Si Baterna, yung mga ladies dyan at iba pa. Magandang masukbit yung mastermind na Chinese, okay? So, yan po, siguro na ibigay na po yan sa Bureau of Immigration. O, Bureau of Immigration, baka naman, sino po ba ang, dyan, chairman ng Bureau of Immigration o commissioner o whatever it is? Administrator, o tawag, o kung ano man ang tawag sa inyo. Si Biado ba yan, Chairman Biado, baka naman, may mga kawani ka dyan na sangkot sa kartel, yung mga pakitaan lang ng ilang libong piso, okay na. Wag naman po sanang ganun, Biado ba? Tama ba? Siya ba yan dyan sa Bureau of Immigration? Correct me if I'm wrong. Okay, so aasahan namin na walang makakalabas na mga nandoon sa 49 na sangkot sa qualified human trafficking na isinampa sa kanila. Yung mga nandyan sa Pilipinas, sana lahat nung lalabasan nilang backdoor, mahuli pati yung mga kakutsaba nila. Whether foreign nationals o Filipino citizen ang tutulong sa kanila, sampahan ng kaso. That's what you call accountability. Okay, so sabi ng DOJ, piniprepare na namin ang mga dokumento. Okay, so ito po, yung spokesperson po ng DOJ na si Mike Clabano. Clabano previously said that the warrant of arrest issued against Roque, who is currently seeking asylum at the Netherlands, and others may be coursed through the Interpol and other official diplomatic channels. Totoo po yun. Quote, we are still preparing the documents needed for an Interpol request for a red notice. However, he said that the DOJ also has other options to consider and is in the process of identifying the best course of action. Ano po yung the best course of action? Ako, may idea ako dyan. In the end, what we want is to give justice to the victims of the qualified trafficking case. Kasama sa trabaho ng gobyerno ang paghanap sa mga sangkot sa krimen at iharap sa abogado. Tama po. So, at least, merong due process, sundin ang rule of law, at dumaan sa tamang proseso. Ang sinasabi nga, yung warrant of arrest ni Roque, hindi po yan basta-basta.
Kasi sinasabi ni Roque, unjust persecution yan. I am politically persecuted. Sabi ni Panelo, hindi naman harapin mo, akla. Pero mo kakampi mo, hindi umaayon sa'yo. Ang sabi ni Attorney Claire, siya po ang nag-apply ng asylum, patunayan po niya yan. Dumaan po sa tamang proseso ang warrant of arrest. Diba? May nakitang probable cause na kasama ka doon sa kasong qualified human trafficking. Takot na takot ka kasi mabubunyag ka Diba? Na ikaw ay nagsinungaling, na ikaw ay liar. Liar. Fans on fire. O diba? Kaya Roque, antayin mo na lang. No? Sabi kasi ni Roque, walang kwenta yung Interpol na yan. Hindi ako gagalawin ng Dutch police dito kasi ang Interpol, wala po talagang police yan. Kundi makikipag-ugnayan yan sa mga police ng mga bansa na kung saan nandoon yung gusto nilang hulihin. Sabi ni Roque, hindi ako kayang galawin, untouchable ako dito. Maski na yung mga Dutch police, hindi ako kayang galawin yan. Hindi nila kayang kantiin ang aking mga daliri. Walang Dutch police na pupunta sa bahay ko dito sa Netherlands. Bakit? Kasi meron akong asylum. Meron tinatawag na word sa international law na non-refoulement. Kasama po yan at alam po, di umano ng Dutch government yung bagay na yan kasi ang Dutch government ay isa sa nag-a-agree sa human rights advocates po sila. Kaya alam po nila yan. Ito po yung sinasabi kong aking opinion na sinasabi ni Clabano na siyempre, mag-aano pa sila ng best action para po maipatupad itong warrant of arrest kay Roque. Kasi hindi uusad ang kaso hanggat wala yung taong kinasuhan sa harap ng korte. No? Kailangan ma-present siya. So anong opinion ko dyan? Ang gagawin ng gobyerno is government to government. Diplomatic talk. Di po ba kausapin yung ambassador ng Netherlands to the Philippines and communicate with the Prime Minister of the Netherlands and their officials. Ihayag ninyo, i-justify ninyo sa kanila na itong taong ito ay hindi politically persecuted. He is the one who initiated this because he promised to bring the documents na hinihingi at isinabi niyang voluntarily i-represent niya. Ano nangyari? Napag-alaman niya na hindi totoo yung sinasabi niya. Napag-alaman niya, sabit siya. So therefore, he fled the country. Ayun na lang Walang nagpe-persecute sa'yo, Harry Roque. Prosecution meron. They need to prosecute you at idepensa mo. Sabi nga ni Panelo abogado ka, alam mo naman. Umuwi ka na lang, depensahan mo sarili mo. O diba? Kakampi mo na yan sa Duterte camp. Sinabi sa yung umuwi ka na. Pero ang sabi ni Roque, wala, untouchable ako dito hanggat walang lumalabas na desisyon ang immigration ng Dutch government, I am untouchable. Yun. Pero yari ka, Roque, Walang untouchable sa kamay ng batas. Pag nagkasundo ang dalawang gobyerno na ito, pag sinabi ng Dutch government, inal and void ang asylum, extradite him. Ganon. Nasa pag-uusap ng dalawang gobyerno, iyon yung isang best action na naiisip ko na dapat gawin ng gobyernong Marcos. Okay? Now, mga kababayan, pasok naman tayo dito sa Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, malaman po yung ginawa nilang podcast ni Anthony Taberna. Marami po tayong natutunan. Siyempre, ako, supporter ako ng administrasyong ito. Pinanood ko po yan. No, marami po akong natutunan, feeling ko tumalino rin ako, hindi tulad ng pag napapanood ko si Pusit, puro galit, puro itok-itok, puro pagkakahipokrit. Manalangin tayo, mga PI kayo, manalangin tayo sa Poong May Kapal. Nagsimba pa sila, PI kayo, huwag kang mag-alala, nag-utos na ako. Di ba ganon? Gusto ko ng bloodbath, manalangin tayo. Iba ang sinasabi at iba rin ang sinasabi sa kabila, 'di ba? Split personality. Panoorin yung movie, yung Split, 'di ba? Nandoon 'yun. Mabait dito, sa kabila demonyo.
mabait dito, demonyo. Manalangin tayo. Mga PI kayo, mga buwakang, gusto ko ng bloodbath. Tapos sabihin, manalangin daw tayo. O, ang Pangulo po, umamin kay Taberna. Nagbabala na po ang Pangulo. Nagbabala. Sa akin, nagbabala siya, mga kababayan. Ha? Kasi sabi niya, ayan po. Ha? Yang quote card na yan, mga kababayan. Ha? Ano sabi? Oh, peer is better. Diba? May babala ang Pangulo. Sige, galitin nyo ako. Makikita nyo, hinahanap ninyo. Ha? Kasi sabi ni Taberna, napakabait po ninyo eh. Ano po ba gusto nyo? Respeto kayo, katakutan kayo. Gusto ko respeto ako. I want to be respected. But, maybe, peer is better. Diba? Bakit? Kasi sinasamantala ang Pangulo eh. Now, it's about time na ipakita ng Pangulo na hindi lang ako mabait. Kasi anong sabi ng Pangulo? O ayan po, sa quote card na yan, ng News 5. Maraming nagsasabi sa akin yan, masyado akong mabait. Anong gagawin ko? Maging masamang tao? Hindi ko na mababago yung ugali ko. Tama po yun. Yan ang nature ng Pangulo, yan ang ugali niya. Pero sabi niya, nagbabala siya. But peer is better. Ha? Peer. O, kung baga, wag nyo na akong hamunin. Peer is better. Wag nyo na akong idating sa sukdulan. Kasi sabi niya, yung ginagawa naman nila sa gobyerno, o ito po, kung yung isang government official o kawani ng gobyerno ay nakagawa ng pagkakamali, hindi na nila sinasabi sa front end na, tinanggal namin si ganito, tinanggal namin si ganito, kasi merong katiwali ang ginawa. Hindi po. Sinabi ng Pangulo dun sa podcast na yon, sinasabihan namin yung nakagawa ng mali, ng anomalya, umalis ka na lang, or kakasuhan ka namin. Yung iba piniling umalis. Tapos nagbigay daw ng mga statement, sabi ni Anthony Taberna na, kasi po, magbibigay ng statement because of health reason. Siguro yun lang naisip nila. Kasi kung pipilitin pa nila, tiyak makakasuhan sila, lalabas ang baho nila. So they opted to resign. Pero sa akin po, Pangulo, no, pasensya naman, huwag nyo silang sabihan ng ganyan. Ha? Yung sabihin, umalis ka na lang, o better yet, kakasuhan ka namin. Do the right thing. Let them be accountable to their misdeeds. Let them be accountable for their own misfortune. Sila po ang gumawa ng sarili nilang multo at the expense on the trust and on the taxpayers' money. Kung sila ay nakadispalko, tulad nung kay Arnel Ignacio, yung dealings niya na 1.4 billion sa land deal na yan, don't let him ask to resign or to leave his post without being held accountable. Kailangan maging accountable sila. Yung mga previous, wala na tayong magagawa dun eh. They opted because you gave them option. Now, to be feared, para ikaw ay katakutan. Hindi yung magkakamal na bakal ka. You have to impose accountability. You have to impose transparency in accordance to the rule of law. Yun po ang maganda. Maging may kakatakutan ka tulad ng sinasabi ni Pampilo Lacson. Your demeanor is what it is. Yang ka na. You cannot change it. But you can hire somebody to be your bastonero, to be your fiscalizer, to be your equalizer, to be your like John Wick. Sorry naman, mga kababayan. Pero in seriousness, ngayon, 3 years na lang po, Pangulo. 3 years. Show them yung totoo na ikaw ay hindi basta-basta, hindi yung tinatawag nilang weak. Because I don't believe you are weak. You are what you are. Diba? It is what it is. Yun na ang demeanor mo, napakabait mo, pero show them the claw of the tiger. Wag naman yung pangil. Kasi pag pinakita mo na ang pangil, baka mag-stay ka dyan hanggang 2040.
Sige, subukan ninyo. Kayong mga Dutertes, subukan ninyo. I-provoke nyo yung sleeping giant. Baka mawala lahat ang ambisyon ninyo. Baka lahat kayo maging tambalos-los dahil paggising ninyo, 2040, Pangulo pa rin ng PBBM namin. Diba? Kung kaya niya pa. Diba? I want to be respected, but fear is better. Nagwa-warning po ang Pangulo. No? Mabait sa mabait, pero unuulit ko sa inyo, have you experienced na inasar nyo ng inasar, ginalit nyo yung napakabait? Tignan nyo kung anong gagawin sa inyo. Sinasabi na, wag mo akong anuhin, mabait ako, pero masama ako magalit. That is the right idiom. Mabait, pero masamang magalit. Do not provoke the tiger. Di po ba? I-provoke nyo na si Tiger 99. Shout out sa'yo. Wag lang ang Pangulo. Wag nyo piliting ipakita ng Pangulo ang pangil niya. Yun na lang claw ng tiger. Yung kuko. Ha? Sinasabi ko sa inyo, pag ginamit na ang pangil ng tigre, hanggang 2040 ang Pangulo. Nakakuha niyo yung sinasabi ko? Oh, laruin ninyo sa isipan ninyo. Bakit sinasabi yan ni Tokis? Di po ba? Oh, accountability, Pangulo. Huwag mong paalisin. Bigyan ng leksyon ang mga kurakot, ang mga mandarambong, ang mga smuggler sa gobyerno na ito, ng mga iniwang pa ni Duterte. Ang kakapal ng muka, ayaw magsipag-alis. Bakit? Kasi patuloy ang paglamon nila ng kwarta. Help them accountable, Pangulong Marcos. Show them your claw. The claw. Yan po. So they will fear you now. You have 3 more years. Pero subukan nyo, mga Dutertes. Provoke. Keep on provoking the sleeping giant. We'll find out. 2040, paggising nyo, Pangulo pa rin ng PBBM. O kayo po mga kababayan po nyo masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.